Mga kababayan, awitin po natin ang ating pambansang awit. Bayang magiliw, galasan sinangalan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisig. Sa nagtatag bundok, sa simulan, sa langit ang baka, may dilakang tunang at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nag-ibig. Ang bituin at tarang niya kailan pa may di magdidilig. Lupa ng araw ng ating pagsinta, kulay ay langit sa piling mo. Ang inligaya na may mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Para po sa isang mensahe mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, narito po ang Tagapangulong K.C. Tinga. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating Gawad CCP Awardee and Trustee ng Cultural Center of the Philippines, Monino Duque. Good afternoon, friends, colleagues, and patrons of the of Philippine art. I would like to thank everyone for joining us today to witness a performance that is a timeless form that is not just unique to the Philippines, but also we see different forms all over the world. I'll be honest, this is my first time to see Puppet Passion, and I can't be any more excited. I'm thrilled to see that puppetry is so popular, especially with the youth, due to its versatility and the ability to engage audiences and its unique capacity for storytelling and creative expression, offering a tangible, interactive, and often whimsical experience that transcends age and cultural boundaries. Puppet theater's history is a fascinating blend of traditional techniques and modern innovation, the earliest form dating back to the 19th century with the Carrillo presenting shadow plays using cardboard figures. Another significant form is the Gigante of Angono Rizal, featuring giant puppets towering up to 11 feet with heads made of paper mache and bodies made of bamboo frames covered in cloth. Ventriloquism then came in the late 1930s and became popular through the efforts of national artist for film Manuel Conde. Filipino contemporary puppetry emerged in the 1970s with the introduction of theater for young audiences, leading to the development of various puppet groups specializing in different forms, including Teatrong Mulat ng Pilipinas, founded by late national artist for theater Emilia La Peña Bonifacio, Alsa Balutan, the Black Theater of Manila, Roppets, Edutainment Production, and Anino Shadow Play Collective. They're some of the performing groups that have played a vital role in preserving and promoting puppetry in the country. Today, we witness the evolution of In Puppet Passion 2025, a production that blends faith, history, and theater through puppetry. In the spirit of the Lenten season, Teatrong Mulat presents a cenacular-style performance, bringing the Passion of Christ closer to younger generations in a way that is both accessible and deeply moving. This year marks the 40th anniversary of Puppet Passion, a milestone that brings us back to where it all began, the Cultural Center of the Philippines. It was here that this beloved production first took the stage, and it is only fitting that we return to celebrate its legacy. For 4 decades,
Puppet Passion has touched the hearts of audiences, young and old, with its compelling depiction of Christ's passion, death, and resurrection. The vision of Amelia La Peña Bonifacio shines through in this masterful adaptation, ensuring that the sacred story of the Holy Week remains alive in the hearts of Filipinos, especially children. More than just a theatrical production, Puppet Passion stands as a testament to the enduring power of Filipino artistry, cultural heritage, and faith. It reminds us that our traditions continue to thrive when shared with new generations. Join us for this momentous occasion as we celebrate 40 years of Puppet Passion and be a part of this unforgettable theatrical experience. Maraming salamat muli sa inyong lahat at mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas. Magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Maraming salamat, Binibining Tinga. Ngayon po ay pakinggan naman natin ang mensahe ng Direktor Pang-Artistiko ng Teatrong Mulat ng Pilipinas, Amihan Bonifacio Ramolete. Magandang araw po sa ating lahat. CCP President Kay Tinga, CCP Board of Trustee Monino Duque, Dr. Manuel Flores Bonifacio, maraming salamat po sa inyong pagdalo at welcome sa ika-4 na pong pagtatanghal ng Teatrong Mulat ng Pilipinas. Alam niyo bang Biyernes Santo, April 5, 1985, unang itinanghal ang Puppet Passion sa CCP Little Theater. Ang biruan nga namin noon, ang daming naka-uniform. Orange kasi yung upholstery ng upuan sa CCP Little Theater. At ngayon ay masayang-masaya kami na napupuno na ang teatro para mapanood ang Puppet Passion. Sino na sa inyo ang first time manood? Pakitaas po ang kamay. Ayun, marami. Second time. Third time. Sige po, sana ay makasama na namin kayo sa taunang panata para maibahagi ang buhay at kamatayan ni Kristo. Bukod sa panata na ibahagi ang kwento ni Kristo, paraan rin namin ito upang magpasalamat, magnilay at mag-alay ng sarili para sa Semana Santa. Kakaiba ang Puppet Passion dahil mga puppet ang gumaganap bilang Hesukristo, Apostoles, si Maria at iba pang tauhan. Ang wayang golek ng Indonesia o rod puppet, ang estilong makikita natin. Makikita rin natin ang puppeteer na nakasut ng itim na may takip na itim sa mukha. Una siguro madidistract tayo dahil nga ang laki, no? Merong tao sa likod. Nawa sa pagdaloy ng kwento ay mawala na sila sa ating paningin at ma-focus tayo sa mga puppets na gumaganap sa ating dula. Hindi mabubuo ang pagtatanghal kung hindi dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang individual, institusyon, para mabuo ang produksyon. At malaki ang pasasalamat namin sa CCP na hinayaan kaming makabalik muli sa ika-4 na pong taong pagtatanghal. Gusto lang naming pasalamatan ang pagdalo ng ilang mga grupo, ang Children's World Learning Center. Nandito ba sila? Ayun, ang Binyang Youth Performance Council, ang Bulacan State University, ayan, sila po yung hakot na hakot, at ang Speech 120 ng UP Diliman. Maraming salamat po sa inyong panahon. Dahil libre naman ang panonood, hinihikayat po namin kayong bumili ng aming merch sa labas o di kaya ay mag-donate para po mapagpatuloy ang mga programang pagtatanghal at palihan para sa mga bata. Muli puso pong pasasalamat sa inyong pagdalo at isang makabuluhang Semana Santa sa lahat. Gaya ng nakagawian, bawat pagtatanghal ng mulat ay nagsisimula sa isang dasal. Ang dasal na ito ay hango sa isang Malaysian shadow play kung saan hinihiling ang paggabay hindi lamang sa mga magtatanghal, kundi maging sa mga manunood. Narito po ang Teatrong Mulat para sa isang dasal.
Panalangin. Sa ngalan ng Panginoong mahabagin, matulungin, at mapagpakumbaba, ang kapayapaan ay sumainyo. Aba mga bathala ng sandaigdigan, patid namin ang inyong pinagmulan. Hinihiling ko sana ang inyong pagkalinga. Huwag niyong tulutang masakop ng masasamang espiritu ang tanghalan at pook na ito. Ang panalangin namin ay dinggin niyo. Gabayan niyo kami sa aming adikain para sa kinabukasan ng ating kabataan at sa lahat ng aming pagtatanghal. Siya nawa, mudeng garla, perkataan ko. Sa simula, sa kasimu-simula, hinawin ng Diyos ang dilim sa liwanag, at sa gitna'y nakita ang mundo nating uminog. Ang mundo nating uminog. Tinoy natin niya ang lupa sa tubig at gumawa siya ng mga isda, hayop at ibon. Mga halaman at bulaklak sa paligid na maririghi. At sa dako na uli, isang matipulong lalaki. Matipulong lalaki at mapangakit na babae. Ang paghahawi ng dilim sa liwanag ay naganap muli sa pagdating ng kaisa-isang anak na si Jesus, na si Jesus, ng Diyos na sinasamba natin. Paghahawi ng dilim sa liwanag. Paghahawi ng dilim sa liwanag. Paghahawi ng dilim sa liwanag. Da 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 da. Ay, nakarating din ako. Uy, kamusta kayo mga bata? Ay, ang totoo ay hindi ko na kailangan ang saklay na ito. Dinala ko lamang para makita ninyo mga bata na minsan ay isang pilay ako.
Ngunit, isang araw ay dumating siya. At nakita ko, maamo ang kanyang mga mata. Inabot niya, ganito ang aking ulo. At mula noon ay lumakas na ang aking payat na binti. Ngayon, nakakatalon na ako. Hindi ba, mahal kong Jesus? Tingnan mo! Tingnan niyo! Salamat, Jesus! Salamat! Ang galing! Ang galing-galing! Salamat, Jesus, ha! Maraming salamat! Maraming salamat! Alam ba ninyo, mga bata, sabi ng aking nanay, maraming uri ng sugat ang kanyang napapagaling. Aba, muntik ko nang makalimutan. Eto. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos sa Jerusalem. Diyan na muna kayo, ha? Sa Jerusalem! Sa Jerusalem! Sa Jerusalem! Sa Jerusalem! Uy, mga ibon! Tara, mga ibon! Sa Jerusalem! Sa Jerusalem! Sa Jerusalem! Ito na siya, ating salubungin. Soy
Lunes Santo sa templo. Sumunod na araw sa isang simbahan. Alam ninyo mga bata, si Jesus pala ay nagagalit din, tulad ng mga ama natin. At alam ninyo, ang maamong mata niya ngayon ay nanlilisik dahil galit na galit siya. Alalapit mga kaibigan, nagpapalit at maliit lamang ang patong at malaki ang palit lalo na kung ginto. Lapit na mga kaibigan. Ang aking mga langis na uliwan pabango, lapit kayo dito ay napakabango. Mas mura halaga, sige, lapit! Dito kayo mga habe at kumot na galing sa Persya, gratisadong matibay. Lapit kayo! Ito ay simbahan ng aking ama. Ginawa ninyong pugad ng usurero at magnanakaw. Ang aking mga salapi ay naku po ay! Ito'y simbahan ng aking ama. Ginawa ninyong maingay na palengke. Alisin ang mga nakaharang dito. Ang aking mga lalangis na uliwan pabango, nabasag! Nay, naku po! Ito'y simbahan ng aking ama. Ginawa ninyong sabitan at bodega. Alisin ang mga nakasabit dito. Mga kumot! Ako mga haligang habe na napilas! Mabalak ko! Di ko man po alam. Anong gulo dito at nagrereklamo ang mga tao? Maestro, nagrereklamo daw po ang mga tao. Ano raw po ang inyong karapatan? Karapatan? Bawat bato ng templong ito ay makapagsasabi. Ang hinihingi po nila'y isang pagpapatibay. Isang pagpapatibay baga? Sinasabi ko sa lahat, itong mahal na simbahan, igiba ninyo at ihapay. Itatayo ko ring tunay sa loob ng 3 araw. Ito'y itinayong 46 na taong singkaw. Ano't nasabi mong pag giniba itong simbahan, muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Nawi ka mo, kalinghaga. Ang simba ihapay ay katawan na muling mabubuhay sa ikatong araw. O Jesucristo, sa araw na ito, Lunes Santo. Alam ninyo mga bata, dito nagsisimula ang problema. Sa templo rin, nagpulong-pulong ang mga opisyal, pariseyo at mga negosyante. Problema nga mga bata, tingnan ninyo. Problema nga. Problema ito. Ito, Martes Santo.
Martes Santo sa templo, sa bundok Olibete. Sa araw na ito ko pinagaling ni Jesus. Maraming gustong magpagamot sa kanya. Maswerte nga ako at napansin ako agad kahit na maliit lamang ako. Ayon sa mga ebanghelista, nitong Martes Santo, muling lumakad itong kordero upang mangaral mawamot sa maraming tao na walang tigil ang paarot sa umapaw na templo. Laganap ang kanyang pangalan, lahat siyang pinupuntahan. Malakit bunti niyang kapansanan, mabigat malumagang napasan. Oh, dito ha. Dito ako makikisama sa lahat ng humihingi ng tulong sa kay Jesus. Diyan muna kayo. Ang akin pong bunso. Magaling na siya. Ay, salamat po, aking Mesiya. Narinig mo? Mesiya daw. Jesus! Jesus! Alam ko, nais mong lumakad ulit. Kung gayon ay bitiwan mo ang tungkod na iyan at lumapit ka sa akin. Jesus! Jesus! Nakakalakad na ako. Salamat, Jesus! Maraming salamat! Ang galing! Ang galing! Jesus, maraming salamat po! Mirakulo! Mirakulo ng anak ni David! Anak daw ni David. Isang mirakulo daw. Labis nang talaga. Bago lalong lumakas pa ang Jesus na iyan sa mga tao, sugpoy na habang maaga. Ilang ipadakip siya. Tayo na kay Caiphas. Oo nga, ibalita natin ang lahat na nasaksihan natin dito. Tayo na. Tayo na. Dapat malaman ng maestro. Ginagalang kong maestro, hayaan ninyong hugasan ko ng pabango ang inyong paa. Anak ko, labis na ata yan, Pedro. Maaari nating ipagbili ang pabango at gamitin ang pinagbilhan sa ibang bagay. salamat Maria Magdalena sa iyong alay. Judas, pinipintasan mo ba ang ginawa ng babaeng ito? Hindi ba nais lang niyang ipadama ang labis na paggalang sa akin? Yumaon ka na, Maria Magdalena, kasama ang aking bendisyon. Mapanganib po dito, maestro. Ipadarakip daw po kayo. Salamat muli. Baka po di ko na kayo makitang muli. Kung magkakagayon, Maria Magdalena, ito ang aking pangako sa iyo. Ikaw ang unang makakakita sa akin sa 3 araw ng aking pagpanaw. Hindi po lubos na maunawaan ang inyong sinasabi, maestro. Ngunit salamat po at paalam. Kailangang umalis tayo ngayon dito. Saan po tayo tutungo, maestro? Sa dating tagpuan natin, sa bundok Olibete. Sabihin mong magsisunod lahat. Kasunod mo kami, maestro. O lahat kayo dyan. Tayo na. Mga kapatid, tayo na. Naririto siya kanina lamang at nanggagamot. Aba, oo nga, kitang-kita ko. Naririto siya at nangangaral. Hanapin natin, hanapin. Baka maabutan pa natin. Aba, tayo na! Magmadali tayo! Madali! Madali!
Dahil di nadambanan ng masa na noon mga walang pag-asa, minalang na siya'y nakibig ng mga galit na salarin. Dahil di nadambanan ng masa na noon mga walang pag-asa, minalang na siya'y nakibig ng mga galit na salarin. Ako ay darakipin, ako ay kakapusin, ako ay mumurahin, ako ay lalaitin, ako ay alipustahin, ako ay papatayin. Maestro! Hindi po maaaring mangyari yan. Alam ko, Tomas. Hanggang hindi mo nakikita ay hindi ka maniniwala. Aba, maestro, hindi po sa gayon. Aba, nasabi ko lang. Nauunawaan ko. Kailan po magaganap, maestro, ang sinasabi ninyo? Ang oras at araw, Pedro, ay hindi ninyo mababatid kahit anong gawin. Maestro, saan pong puok? Sa bundok ng mga bungo. Sa bundok ng mga bungo? Sa Kalbaryo. Mayroon po ba kaming magagawa, maestro? Sabihin mo po lamang at handa kami. Salamat, Juan. Ngunit sa ngayon, makinig kayong mabuti. Mayroon akong nais iwan sa inyo. Isang mahalagang aral. Nakatakdang maganap ang lahat ng ito, pagkat bawat buhay ay tulad ng trigo. Kailangang mahulog sa lupa at mahimlay, saka lamang lalago at mabubuhay. Munting trigong ang bawat buhay. Munting trigong kailangang mahulog sa lupa. Munting trigong dapat munang mahimlay. Munting trigong lalago at mabubuhay. Miyerkules Santo na sa Betanya.
Unang tagpo ay sa labas ng bahay ni Maria at ikalawang tagpo ay sa loob ng bahay ni Maria. Mga bata, eto si Judas. Tingnan natin kung ano ang kanyang problema. Diyan muna kayo. Paano ang aking gagawin? Kailangan ako'y maghanda rin. Panay hirap ang nadaranasan. Walang linaw ang kinabukasan. Ayon siya, pangaral doon, pangaral dito, matamis na salita ba'y malalamon? Eto siya, paalam ngayon, paalam bukas. Anong mahihita ng pahimakas? Paano ang aking gagawin? Kailangan ako'y maghanda rin. Panay hirap ang nadaranasan. Walang linaw ang kinabukasan. Mukhang nag-iisa itong hanap ko. Mabuti, lapitan ko na. Judas! Judas Iscariote! Ako nga. Sino ka? Ako ay si Dathan, isang lihim na kaibigan. Lihim na kaibigan? Anong kailangan mo sa akin? Naaawa lamang ako sa iyo. Naaawang paano? Balita ko, mukhang masama ang tayo ng maestro ninyo. Ay talagang masama. Teka, paano mo nalaman? Laganap ang balita, kaibigan. Hindi na lihim na siya'y ipadadakip. Alam mo ba, sinabi niya, siya mismo, siya raw ay papatayin. Mayroon bang anak ng Diyos na maaaring patayin? Aba, kaibigan, di ka paniwala yan. Oo nga. Alam mo, mahirap yang walang seguridad. Paano kayo kung mawala siya? Yan din ang iniisip ko. Teka, may maitutulong ako, Judas. May tutulong? At ikaw ay may maitutulong din. Ako? Ikaw, Judas. Aba, importante ang tulong mo sa ating mga pinuno. Mabuti naman at importante pala ako sa inyo. Ganito ka-importante, Judas. Anong tulong? Simple lamang. Bukas ay samahan mo kami sa puok na inyong pinagtatagpuan. Yun lang? At batiin mo ang inyong maestro. Abay. Judas, nasa iyo ang seguridad. Total, kung hindi ikaw, may iba pa riyan. Wala akong ibang gagawin kundi batiin siya. Yun lang, Judas. Batiin mo siya. Yun lang pala. Babatiin ko siya. Bakit kaya ako kinakabahan ng ganito? Tuloy po kayo.
Ikaw pala, Judas. Nasaan ang maestro? Siya nga ang aking hanap. Malaki ang aking kaba. Ano ba ang usapan tungkol sa kanya? Marami po. Panay papuri sa kanyang kabutihan. Ang iba, pamimintas. Ako'y nalulungkot. Ay, huwag po kayong malungkot. Ako'y pasasabayan at pakikinggan ng mga usapan. Paalam po muna sa inyo. Paalam. Bakit kaya ganito ang kaba ng aking dibdib? Asan si Jesus? Kasunod na po. Bakit kayo malulungkot? Wala pong anuman ito. Ako'y ina ninyong lahat na dapat pagtapatan. Inyong anak ang tanungin. Bakit, anak? Kayong lahat ay matamlay. Huwag kang mabahala, ina. Dalawa ang aking hiling, anak. Una, dito ka magpaskwa. At dalawa, tapatin mo ako. Ano ang nasa iyo ng mga Pariseo? Sagot sa dalawang hiling mo, ina. Ito'y simula na ng di natin pagkikita. Pagkat pananakop sa sala ng sanlibutan, naririto't di mapagpapaliban. O Diyos, samang dakila, huwag mong ipapatay na ang anak kong sinisinta. Magdalita ang ina ko, at ako nga'y tulutan mo. Kaya may sumusunod lamang ako. Batid mo lahat kong kahirapan. Dinala siya ng 9 na buwan. Ang pagpanaw, hindi na mapagpapaliban. Ito'y pangakong matibay pagsakop sa kasalanan. Lalong hirap nang kami papuntahin mo sa Ehipto. Pagod na di mamagkano ng pagkalong sa anak mo. Mangyayari bang suwayin utos ng ama at bilin? Ano pa, Diyos kong Ama, hapis na walang kapara, nang lumaki na nga siya't mangaral sa lahat na. Datapwat inang mahal, kahina't ako'y mamatay, sa loob ng 3 araw ako'y muling mabubuhay. Di man mamatay, Diyos ko, nangyari kong loob mo. Sakupin ang madlang tao. Aba, ina kong mapalad, bukod sa babaeng lahat, para ko nang pahimaka sa aking pagpanaw na tiyak, yakapin, yaring iyong anak. Oh, sagot na ikamamatay! Daig pa ang mabisang punyal na kikitil ng buhay! Nang magaling, Maria, ang iyong daing. Walang iba, kundi anak mo, ang magbabawas sa puot ko. Sa mga hunghang na tao, siyang lunas na totoo. Sa sala ng buong mundo.
Ito, Huwebes Santo, sa Jerusalem, Getsemani. Alam ninyo, mga bata, sa araw na ito ay nagtipon-tipon sa huling hapunan sina Jesus at kanyang mga apostoles. Si Jesus at 12 pa. Sa huling hapunan, nagkasama, nakaligid sa mahabang mesa. Ito ang pangalan nila: Pedro, Juan, Felipe, Tomas, Mateo, Andres, Bartolome, Judas, si Tadeo at Santiagong bata, si Simon at Santiagong matanda. Silang lahat ay 12 na kay Jesus ay laging kasama. O, aalis muna ako. Huling hapunan. Huling hapunan. Ito ang aking huling hapunan, hanggang matupad ang aking layon sa kaharian ng aking Ama. Sa iyong kaharian, Maestro, paano hati-hatiin ang pwesto namin? Sino ba sa amin ang mas mataas? Dapat ako. Dapat ako. Hindi. Aba, dapat malaman yan, di ba? Kanya-kanya tayo siguro. Paano yan? Dapat ipaliwanag yan. Hindi. Dapat malaman talaga. Naririto pa ako ay nag-aaway-aaway na kayo. Dapat sa matagal nating pagsasama ay alam ninyo na sa aking kaharian, ang pinakamataas ay siyang pinakamapagkumbaba at ang nangunguna ay siyang tagapagsilbi ng lahat. Ipahintulot mo, Pedro, na hugasan ko ang iyong paa. Ngunit, Maestro, hindi po yata dapat na kayo ang maghugas ng aking paa. Balang araw ay mauunawaan mo rin ito, Pedro. At gagawin ninyo ito sa inyong mga kasama. Tayo ay magsasalo sa huling hapunan at hindi magtatagal at ako ay mawawala sa inyong piling. Isa sa inyo ay magtataksil sa akin. Ako ba yun, Maestro? Ako ba, Maestro? Ako ba? Maestro? Gawin mo ang iyong gagawin, Judas. Ako'y hindi magtataksil sa iyo, Maestro. Pedro, hindi lilipas ang gabing ito at itatatwa mo ako ng maikatlo. Hindi maaaring mangyari yun. Diba? Ang tinapay na pipira-pirasuhin ko, kainin ninyo. Ito'y katawan ko. Ito'y inumin ninyo. Ito nga ay dugo ko. Sa salay pagtubos, ito nga mabubuhos. Gawin sa aking alaala bilang tulay sa ating dalawa. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama.
sakit ang kay Jesus na sinabi, namawi siya ng dugo nang sa demonyo'y makipagbuno. Paroroon ako sa dako paroon, Pedro. Maghintay lang kayo dito. Magbabantay po kami, Maestro. Mabigat ang dagan sa akin. Kasalanan ng buong daigdig. Ama ko, bagamat ang diwa ay handa, mahina ang katawan. Nagdidilim ang aking paligid. Iniwan nila ako. Bakit ka maghihira? Buhay ay masarap. Bakit ka magpapakamatay? Wala sa iyong makapapantay. Bakit? 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 Ang utos na pagtubos ng ama nating tibubos. Sundin at ikaw ay idadambana sa kaharian niya.
Gising kayo. Naririto na ang dadakip sa akin. Kumusta, maestro? Kaibigan, ipagkakanulo mo ba ako sa pamamagitan ng isang halik? Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret! Ako nga siya. Ipagtatanggol ka namin, maestro. Akong bahala. Heto ang sayo! Pedro! Huwag! Ang tenga ko naputol! Pedro! Hindi mo ba nababatid na ang nabubuhay sa pamamagitan ng patalim ay sa patalim rin na mamatay? Itago mo yan! Handa ako para sa aking ama. Ngunit, maestro... Kailangan natin siyang sundin. Ano ang ating magagawa? Judas, Wala akong masasabi sa inyo. Hindi ba masarap yung vinog na inom natin? Ha? Oo. Teka. Namubukahan kong taong to. Di ba si nga yan? Hindi ba ikaw ang kasama ni Jesus? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ikaw ay isang apostoles ni Jesus ng Nazaret. Hindi ko kilala ang taong iyon. Ikaw nga. Ikaw ang pumutol sa tainga nitong si Malcos. Isa kang tagasunod ni Jesus. Ikaw nga. Sinabi ko na, hindi ko siya kilala. Halika na. Hindi daw kilala. Hindi pala. Di, halika na. Anong laking sala, maestro? Sinabi kong di kita kilala. Di lang minsan, kundi 3 beses. Eto, mga bata, pinakasagradong araw, Biyernes Santo, na magaganap sa iba't ibang puok. Sa sala ni Caifás, tapos sa palasyo ni Pilato, at tapos sa palasyo ni Haring Herodes. Pagkatapos ng sentensya, doon naman sa daan patungo sa bundok at doon sa bundok ng Golgotha. Si Jesucristo.
Wala kaming dapat ipaliwanag sa'yo. Ngunit, nabalitaan kong kamatayan daw ang hatol. Tumabi ka riyan, Ginoo! Ngunit hindi niyo sinabi sa akin! Huwag kang manhid, Ginoong Judas. Nasa iyo ang pilak! Diyan ka na! Nasa akin nga ang pilak. Hay! Ano ang aking ginawa? Puno, tanggapin mo itong bungang walang kabuluhan. Diyan ka na nga sa gitna. Ano ba namang hari ito? Walang setro at korona? Ay, napakadali niya, no? Ito ang setro. At ito naman, ang korona. Ngayon, matutuwa ang lahat na makakakita sa'yo. Hari ng mga hari. Sa kanyang paa o daang pagtubos sa ating sala o mahal na daang tungo sa Golgota o mahal na daang tungo sa Golgota o 2 pirasong kahoy na krus buong giliw na pinasan sa balikat sa mahal na daan tungo sa Golgota. Sa mahal na daan tungo sa Golgota. Pagod na pagod ka. Iatang mo sa akin at malapad ang balikat ko. Pagpalaing ka, Simon, at lahat ng iyong angkan. Bayaan ninyong punasan ko ang inyong pawis. Salamat, Veronica. Pagpalaing ka. Isang mirakulo! Anak ko! Ama ko, sa iyong mga kamay ay inihahabiling ko ang aking kaluluwa.
na. Tapos na po ang kanyang paghihirap. Salamat naman. Sabihin mong ibaba na at ingatan ninyo sana ang kanyang ulo. Nagpakita si Jesus sa ikatlong araw, tulad ng sabi niya kay Magdalena. Tapos, nagpakita rin siya sa kanyang mga apostoles. Ganito ang suot niya. Ang liwanag na nakabalot sa kanya ay mas maputi pa sa kanyang balabal. Baba, Jesus! Bye-bye! Magbalik ka ulit, ha? Magbalik ka ulit, Jesus! Baba, Jesus! Bye-bye! Baba, Jesus! Bye-bye! Bye-bye! Baba, Jesus! Bye-bye! Ay,